Ito pong biktima na anak ninyo, si Edward Ruelo, ano po ang minamaneho niya nung aksidente po na yun? Nung Motor nangyari? po. Motorsiklo po. Opo. Saan po siya papunta? Papunta po ng Camp Aguinaldo. Ano po ba siya? Sundalo po ba? Or I think bakit po, sir. papunta po siya ng Camp Aguinaldo? Papasok po sa trabaho. So mula Alaminos, magmamaneho lang siya ng motorsiklo papuntang Camp Aguinaldo Opo. ng araw na yon. Okay. Madaling araw na po ito, no? Okay. At anong oras o anong araw ninyo nalaman na na-aksidente po ang inyong anak? 1:30 na po namin na tanggap po yung tawag sa amin. Sino po ang tumawag sa inyo? Yung mother ng live-in partner niya. Saan po ninyo pinuntahan itong si Edward po? Sa hospital na malaki po ng San Pablo. Opo. Sa Morgue na po. Master Sergeant, tungkol po ito na nangyaring banggaan po sa May Alaminos, Laguna noong January 20, 2025. So po, isa pong motorsiklo at isang urban po, nagbanggaan po sila. Ano po? Ano po ang resulta ng investigasyon po ninyo? Sir, bali po dito sa resulta po ng investigasyon po, ito po motorsiklo na Yamaha Mio ay papuntang going to Manila direction. Tapos po itong Nissan Urban na van ay going to San Pablo City, Laguna direction. Opo. Tapos po sir, sa Barangay 2 po ng Alaminos, Laguna, sa parting Kurbada, doon po sir umubertik po yung Nissan Urban van. Pagkatapos po ng overtake niya, sumalpok po siya doon sa kasalubong na motorsiklo, yung Yamaha Mio po. Yung mga sugatan po sir, lahat po ay sinugot po sa ospital. Sa kasamaang palad po sir, yung dalawang driver, parehas po ay dead on arrival po. Okay. Siyempre, yung motorsiklo po, si Edward lang po ang lulan ng motorsiklo nung bumangga, ano? Okay. Yes sir po. Yung urban po, meron pa po bang lulan maliban po doon sa driver? Yes po sir, meron po silang lulan. Bali po 8 pong katao sir. Napag-alaman po ba ninyo bakit 8 ang laman ng urban? Ito pong 8 po sir, napag-alaman po namin na ito po ay puro SK official po ng barangay, ng iba't ibang klaseng barangay, Tabaco City, Albay po. Sila po ay galing sa Manila para pinika po sila sa NAIA ng yung van po, tapos pauwi na po ng Bicol sa kanilang probinsya. So ito po bang urban, sino po ang nagmamay-ari? Bali sir, dito po sa report namin nakalap ang nagmamay-ari po dito ay si Rolly San Antonio Colliantes po. Okay. Napag-alaman niyo po ba na yun mga pasahero po, ano? Ibig ko sabihin yung urban po ba, gamit po ba sa hanap buhay o nakisakay o sabi nyo galing po sa NAIA at pupuntang Albay? Apo. Ito po ay bali po ay nirentahan po ito ng mga SK official po, itong van po ito. Okay. Maliwanag na itong urban parang rental van po. Apo, sir. Napag-alaman po ba ninyo sa rehistro ng urban ito po ay may prangkisa? Opo. Wala po sir na nakalagay sir dito na prangkisa po. Wala po nakalagay. Okay. Ano nang kalagayan ng 8 pasahero po? Okay naman po sila? Wala pong nasaktan po ba sila? Yes sir, nasaktan po. Bali po sir yung sa kasamang palad po yung isa pong pasahero sir doon ay binawian din po ng buhay nung kinabukasan po, January 21, 2025. Yung Jeffrey Penson po, yun po yung driver ng urban na nasawi, sabi po ninyo? Yes sir, apo, tama po sir. Namatay po yung parehong driver, hindi na po pwede magkasuhan, ano po? Ano po? Yes sir. Patungkol naman po dun sa owner nung urban, ano po ang isinagawa nating hakbang patungkol sa kanya? Bali sir, in-invite po sir dito sa police station yung owner po na si Rolly San Antonio Colliantes. Oo. Tapos po sila ay nakaharap po nila yung biktima, yung family po ng victim. Opo. At nakiramay po at nagano po sila, nag-offer ng financial assistance po. Okay.
Totoo po ba yon na nag-offer sila ng financial assistance? Opo, nag-offer po sila ng 5K po. 5,000? Opo, 5K po. 5,000 lang. Oo. Parang limos lang daw po yun. Nirentahan yung urban po ninyo. Opo. Kayo po ba authorized na mag-convey ng mga passengers? Meron ho ba kayong prangkisa o wala po? Parang kolorum po. Opo. Hindi po ba? Okay. Master Sergeant Mercado, idinulog nyo na po ba ito sa LTFRB, LTO tungkol po dun sa wala pong lisensya po o prangkisa itong urban? Bali sir, doon sa investigation po, hindi pa po na idudulog. Gano'ng katagal na po ba ninyong driver yon? Mga 5 months pa lang. 5 months pa lang. Pero ang totoong driver po, yung namatay po, parang hiniram po ng ng namatay na yun sa driver ko kasi magkaibigan sila. Tapos walang paalam. Hindi po nagpaalam sa inyo na ipahihiram niya. Nakausap niyo po ba siya? Nakausap ko, nag-amin sila ng Na nangyari. madalas? Hindi po sinabing madalas basta nung time na po nangyari yun. Mr. Jonathan Brugada, ang sinasabi po nung nagmamayari ng urban po, sinasabi po dito ngayon sa programa na nung araw po na nangyari yung aksidente, yun daw urban na kayo ang regular na driver pagka ito ay pinarerentahan, ay ipinahiram ninyo doon sa nasawing driver na si Jeffrey Penson? Opo. Alam niya naman po, kinala niya rin naman po si Sir Jeffrey, yung pong driver na nabangga po. Alam niya rin po yun, kilala niya rin po yun. Kasama ko rin po yun sa bahay. Alam niya po yun na driver din niya po yun. Kaya doon po sa nangyari, expecting po na maaari mo kumampas si Jeffrey sa ban na yun kasi iba-iba rin po kasi ang driver na nakakasama ko. Nagkataon lang, pag sampa ni Jeffrey, at balik ni Jeffrey sa urban, doon na po sila na-accident. Nagkataon lang po na So, doon na po sila na-accident. sa madalit sabi, Jonathan, alam na ni Mr. Collantes na pinahihiram mo ito doon sa nasawing driver. Ibig sabihin, nagsasalitan kayo. Kaya, ibig sabihin, bago pa mangyari ito aksidente, kilala na ni Mr. Collantes itong nasawing driver? Opo. Mr. Collantes, ibig sabihin, Opo. kilala nyo na at alam na ninyo na nagdadrive itong si Jeffrey Penson bago pa mangyari itong sakuna. Dati po yun. Alam nyo na nagmamaneho. Opo. Pero po, nangyari noon, nagkaroon po yung Jonathan na yan ng van din nila. Okay. So bali, yung Jeffrey na yon na dati kong driver, inilipat niya po doon sa isang van na biyahe Legazpi po. Mhm. Ngayon, doon na po yan nagpipermanente. Okay. Ngayon, hindi ko na po alam na nagdadrive pa pala siya doon sa sasakyan ko. Gaano katagal na po ba kayo na sa gantong klaseng hanap 5 buhay? months pa lang. Ha po? 5 months pa. 5 months pa lang. Wala ba kayong nung bago pa kayo mag-umpisa, hindi po ba kayo nag-apply ng mga permit, prangkisa o whatever? Hindi po, sir. So, Hindi. Attorney Wendell Dinglasan, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Point of interest, attorney, kasi ito, parang lumalabas na meron dito na nangongontrata. If you are going to engage in a conveyance po, magdadala po kayo o tatanggap po kayo ng pasahero. Ano po ba ang kailangan? Kung ang isa pong operator o isang sasakyan nag-engage po sa conveyance ng passengers, ng goods, of course, kinoconsider po natin yan na common carrier. Sinabi pong common carrier, Opo. bago ka po makapag-engage dyan sa klase ng business na yan, dapat po meron kayong authority galing sa LTFRB. Okay. Dahil kung wala po kayong authority galing sa LTFRB, hindi po ba sa administratibong kaso yan sa ating batas? Kriminal po ang pagiging kolorum. So, kolorum po, based sa napakinggan ko po na istorya, yung ginagawa po nung driver ni Sir Collantes. Bawal na bawal po yan sa batas. Ngayon, sa mga pangyayari po na yon, ano po ba ang mga liabilities? Ano po? Apo, ang unang-una, liability po ng owner dyan. Under the registered owner rule, primary po ang liability ng may-ari ng sasakyan in case of injury. And lalo na dito po, may mga namatay po tayo in case of death.
So, ang mangyayari po dito, primary, ibig sabihin sila po ang babayad dyan kung ano man ang damages na nasuffer ng mga biktima in relation to the common carriage. Pangalawa, yun po yung civil, Pangalawa, sa kasong administratibo po dito sa amin sa LTO, of course, kailangan namin i-focus po yung may-ari nito. Kasi papanagutin po namin siya sa kasong kolorum. And as I have told you earlier po, ang kasong kolorum po, hindi po yan civil at saka administratibo lang. Criminal po yan. Under our Public Service Act, ang pag-engage po sa conveyance ng mga passenger ng walang permission from the LTFRB ay pwede pong magresulta sa pagkakakulong na hanggang 6 na taon. Sige. So yun po mga liability na kailangang harapin po ng registered owner dyan. Okay, Mr. Collantes, narinig naman po ninyo yun, ano? Pero ang unang-una pong concern namin dito, Director, kung paano po matutulungan po itong pamilya nung anak po nila na nakasakay sa motorsiklo po. Unang-una yun po. Alam ko po naman, kahit na po, di ba, attorney, kahit na may tinatawag natin na insurance yun, dahil hindi po rehistrado as a common carrier, sigurado ang baka i-deny din po ito na insurance company, no? Most probably po kasi they are engaging in an illegal activity. Opo. Pero that would be for the insurance to decide po, Sinasabi ko lang po yung opinion kasi kung someone is doing an illegal activity at the time of the accident, may reason sila or may ground sila para i-deny po yan. Kaya nga po, nililiwanag ko po kasi kung talagang makokoberan sana na insurance, at least meron nang makukuha po sana na konting halaga Pero dito maliwanag po, sa pagkakasabi ni Director, wala po kayong makukuha, sir. Kahit na sinabi pa po ninyo na comprehensive because you are engaged in an illegal activity po. Paano po maiwasan po ng ating mga kababayan na sumakay o rumenta ng mga kolorum? Ano po mga proteksyon o ano po ang dapat alamin ng mga riding public tungkol po dito? Para malaman po ng publiko natin whether legit po or kolorum yung sasakyan nila, meron po mga body markings yung mga legitimate po na operators. Kung ano po yung ruta, kung saan. At saka mapapansin po nila na yung mga kolorum po, mas mababa po yung sumingil because wala po silang certificate of public convenience. Hindi po sila gumastos para sa prangkisa So mas mababa po ang singil nila. And third, meron pong legitimate na papel yan galing LTFRB. Although we understand po na minsan mahirap naman yung itanong sa driver na kung meron pa silang papel. Ang maipapayo ko lang po, aside from those things na mga body markings, wag pong tangkilikin sana ng publiko yung kolorum sapagkat ang mga kolorum po, hindi po yan nasasubject sa stringent testing ng ating pong LTFRB at LTO. Ibig sabihin, hindi po yan nai-inspect ng maayos kasi hindi po sila nag-go through ng procedure Opo. So, marami po, most of the time, talagang sila po yung na-aksidente sa kalye kasi hindi po nababantayan. And also, naaagawan po ng mga kolorum ng legitimate earnings yung mga totoong meron pong prangkisa. At kung ganyan po ang mangyayari, kawawa naman po yung mga totoong nag-go through sa process ng Certificate of Public Convenience. And gaya po na nangyari dito sa example natin, ito pong pag nag-engage po kayo sa kolorum, most probably hindi po kayo insured ng insurance. So kawawa rin po yung sakay. They need to think of themselves din naman po kahit pa paano. Kaya nga po, mabalik tayo doon sa sinasabi ninyo, kaya bumababa ang singil nila. Kaya dahil nga, unfair competition to, wala silang mga binabayaran ng mga prangkisa and everything, pero nagsasuffer po yung safety ng riding public. Correct po, attorney. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Attorney Wendell Dinglasan, para po sa kaalaman ng taong bayan at ng riding public in particular po. Again, nagpapasalamat po kami, Attorney Wendell Dinglasan. So, Mr. Collantes, paano po natin matutulungan po naman sila? Kasi napag-alaman namin na ang binigay lang daw po ninyo is 5,000, tapos parang limos lang daw po. Parang masakit pa yun para sa damdamin nyo. Hindi ho limos yun, namatayan po sila. Unahin na po muna natin sana po sila na matulungan. Ang alam ko po, mayroon pang yun.
TPL, third party liability po. So yun po ang susubukan kung maklaim nila. Ako po bilang isang abogado, sasabihin ko na sa inyo, langit at lupa, i-deny po na insurance company yan. Kasi yung TPL po, mananagot lang po yung kung legal na ino-operate yung sasakyan. Ibig sabihin, hindi nyo ginagamit sa pannegosyo. Yun ay aking opinion lang po. Kaya wag na po nating asahan yun. Gawan na lang po natin ng ibang pamamaraan para matulungan naman po. Master Sergeant, pakitulungan na lang po itong pamilya na magsampa ng reklamo sa LTO, LTFRB para po makahingi sila ng tulong sa dito po kila Attorney Wendell Dinglasan at sa LTFRB po. Ano po? At Attorney... Yes, sir. Sabi po. Opo, Director Dinglasan. Yes po, Attorney. Asahan nyo po na magdudulog po ng reklamo para po mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak nila po. Ano po? Opo. Iintayin po namin yan sa aming Intelligence and Investigation Division para po masampahan na natin ang official na reklamo at masimulan na po natin yung proseso. Ayan, maraming salamat po. Pagtulungan po natin kasi kung meron kayong maibibigay na kusang loob na tulong, baka maayos po ninyo at hindi na sila magsampa ng kasong kriminal laban sa inyo. Kung hindi na po makaka-avail ng insurance, sisikapin po namin makapagbigay ng financial. Maliban po sa urban, ilan pa po ba ang unit ninyo ginagamit sa pagninegosyo ng ganito po? Isa lang. Kamusta naman yung driver na namatay? Ano naman tulong na ibinibigay po ninyo, Mr. Colliante? Alam ko po ang tumutulong dyan, yung si Jonathan. Ayun, Yung driver po ninyo, Opo. siya po ang tumutulong. Opo. Mabuti naman po. Magsilbi po sanang leksyon po sa inyo ito, no? Opo nga. Ano po? Sabi po ninyo, 5 buwan pa lang kayo na nagninegosyo ng ganito. Napakahirap po, parang isinusugal po ninyo lahat yun eh. Kasi meron pa hong kasong kriminal na pwedeng ipatong sa inyo. Pananagutan po ninyo yung pagkamatay ng driver mismo. Yung driver po ni mismo na nagmaneho ng urban at yung driver po ng motorsiklo, pananagutan po ninyo yun. Kriminal at sibil. Ano po? Magsilbing aral po sa atin lahat ito. Sir, bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap din po ng kayo lang po, no, ng pamilya po, si Ma'am Shirley and ni Sir Edmundo sa kabilang studio po. Opo, ha? Maraming salamat po huli sa inyo at kami po ay nakikiramay. Tatay, pipilitin po namin at gagawin po namin lahat po ng aming makakaya para matulungan po kayo.